You are fired. You are familiar with this sentence. Thank you for your attention to this matter. The central headquarters of Khatam al-Anbiya. Walang paghupa kundi tila lalo pang lalala. Ito ang napipintong senaryo ng magpalitan ng banta ang Amerika at Iran nitong Sabado, March 21. Nagbigay ng 48 hours na ultimatum si President Donald Trump na kung hindi bubuksan ng Iran ang Strait of Hormuz nang walang banta sa seguridad ng kanilang mga barko, pupulbusin nito ang mga power plants ng Iran. Ilang oras na lang ay matatapos na ang ibinigay na ultimatum ni Trump. Ang susunod na mangyayari ay inaabangan na ng buong mundo. Ngunit detalyado ang sagot ng Iran. Kung itutuloy ni Trump ang kanyang banta, tuluyan nilang isasara ang Strait of Hormuz hanggang makumpuni nila ang lahat ng sa kanila ay nasira ng digmaan. Bukod pa dyan, lahat ng lugar at pasilidad na konektado sa Amerika pupuntiryahin ng Iran. Power plant, desalination facility, internet at data centers. Maging mga kumpanyang pampinansyal ng Amerika sa gitnang silangan kasama sa target. Dahil anila ang mga ito ang nagpopondo ng operasyong pangmilitar ng Amerika. Dahil dito naglabas ng abiso ang US government sa lahat nitong mga mamamayan sa buong mundo. Sa gitna nito, nanawagan si Iranian exiled Prince Reza Pahlavi kay Trump at Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na ituloy ang pag-atake ngunit hindi sa mga sibilyan sa Iran. Aniya, ang dapat gawin ng dalawang lider ay puntiryahin mismo ang liderato ng kasalukuyang rehimen, ang kanilang mga makinarya at mga gamit pampropaganda. Dagdag nito, hindi makapababagsak ang Ayatollah regime sa pamamagitan ng pagsira sa mga infrastruktura na ginagamit ng mga mamamayan. Payo nito sa mga lider ng US at Israel, mag-isip ng paraan na para sa mga mamamayan ng Iran para sila mismo ang magpabagsak sa mapang-api at marahas na lideratong namamayani sa kanilang bansa. Sa ngayon, patuloy ang mga pag-atake na magkabilang panig at ang mga nadamay, nasawi at nasugatan ay hindi natiyak sa ngayon ang eksaktong bilang. James Bontuyan, UNTV News and Rescue USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.